RH Special Coverage. RH! Tuloy-tuloy ho ang special coverage ng DZRH kaugnay ng isinasagawang kilos protesta, partikular ho ng religious sect na Iglesia ni Cristo dyan sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Narito po ang ulo ng ating mga balita. Dalawa pulis sugatan na 4 arestado sa INC rally sa EDSA People Power Monument. Higit 10,000 katao bumuho sa INC rally ayon sa Philippine National Police. Iglesia ni Cristo tutol sa kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Tinawag na selective justice. Surprise INC rally, walang permit at koordinasyon ayon sa NCRPO at sa MMDA. Minimum wage sa Metro Manila tataas ng 85 pesos kada araw ayon sa DOLE. Senate President Gatchalian nagsagawa ng walkthrough sa plenaryo bilang paghahanda sa impeachment trial. At low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy na minomonitor at tatawagin sa bagyong Henry sakaling maging bagyo. DZRH Special Coverage. Narito ang detalye ng ating mga balita. 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, arestado ang 4 na rallyista habang 2 pulis ang sugatan sa gitna ng protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Kabilang sa pinusasan ang driver ng bus na intentional umanong nag-atras abante sa northbound lane ng EDSA White Plains. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, naipit ang isang policewoman o policewoman na kinilala o kinailangan ng agarang atensyong medikal. Isa pa sa mga dinampot ang lalaking nanakit umano ng isang pulis na nakadeploy sa lugar. Samantala, umabot naman sa higit 10,000 katao ang dumagsa sa isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo o INC. Sa tala ng Philippine National Police, 10,500 ang nasa bahagi ng EDSA People Power Monument, habang 300 ang nasa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Simula alas 5 ng madaling araw kanina nang ideklara ang full alert status sa buong Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon Region. Halos 6,000 pulis din ang idineploy na kapulisan. Samantala, alamin muna natin ang latest sa low pressure area mula kay Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Ma'am Grace, magandang tanghali po. So magandang tanghali din po Sir Yuel and Miss Karen. Ngayon nga po yung LPA na minomonitor natin ay huling namataan sa coastal waters ng Romblon. Ina-expect pa rin po natin na magdudulot ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. May mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at sa buong bahagi din po ng Visayas. And expect din po natin posible yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Quezon, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Aklan. So doble ingat po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga areas na prone sa flash floods at landslides. So ina-expect nga po natin tumatawid itong LPA na ito dito sa ating landmass, and posible po itong or tumataas na po yung possibility na ito ay mas-develop at maging isang ganap na bagyo. Most likely, tomorrow po ito ay posibleng maging isang ganap na tropical depression. And yung mga pag-ulan po na ina-expect natin is magpapatuloy pa rin po most likely hanggang Thursday for dito sa Metro Manila at sa malaking area po ng Central at Southern Luzon. Well, sa ilang areas naman po ng Palawan or sa area ng Palawan, yung habagat is prevailing pa din. May mga ina-expect din po tayong mga pag-ulan. And for the rest of the country naman, may mga isolated pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan dulot naman ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang tanghali po. Maraming salamat po at magandang tanghali, Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. 9 na minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglabas ng pahayag ng pagsuporta ang religious sect na Iglesia ni Cristo kay Senator Rodante Marcoleta sa posible nitong kaharaping kaso. Ayon kay INC spokesperson Edwil Zabala, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas, ngunit tutol sila sa umano'y pagbaluktot dito, lalo na kung ang layunin ay pagtatakip sa katiwalian. Kinwestiyon ng INC kung bakit si Marcoleta ang ngayong nahaharap sa kasong plunder sa halip na ang mga taong inilantad sa investigasyon. Git ng INC, hindi dapat ituring na plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution, lalo't sinabi nila na nagmula ito sa mga sumuporta sa kanyang kandidatura at wala umanong nakitang paglabag ang COMELEC kaugnay nito. Nanawagan din ang grupo sa mga kinauukulan na huwag ipatupad ang tinatawag nilang selective justice at sinabi nilang hindi sila mananahimik sa harap ng umano'y paglabag sa katarungan na hinihingi ng mamamayan. Samantala, gusto lang ng administrasyon na patahimikin ang hanay ng minorya sa Senado sa isyu ng flood control scandal at sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senator Rodante Marcoleta kasunod ng anunsyo kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na sasampahan na siya ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Ayon kay Marcoleta, planado ang lahat ng kilos ng administrasyon sa naisin na kasuhan ng mga umano'y naghahanap at naglalantad ng katotohanan. Sabi ng senador, alam na niyang siya ay kakasuhan at ipakukulong, ngunit hindi umano ito magiging hadlang upang siya ay patuloy na magserbisyo. Wala umanong ibang gustong mangyari ng administrasyon kundi pigilan siya na ipursige ang investigasyon sa flood control scandal at hindi din siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara. Ipinagtataka ni Marcoleta na mas mauna pa silang makasuhan kaysa kay dating House Speaker Martin Romualdez na itinuturong mastermind sa flood control scandal. Walang kaukulang permit ang isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na wala ring abiso at coordination sa mga otoridad ang protesta. Tiniyak din ni Torre ang kahandaan ng MMDA sa anumang sitwasyon kung saan naabot na sa 1,000 tauhan ang nakadeploy. Nagkakaroon na rin umano ng pag-uusap sa pagitan ng mga otoridad at mga representante ng INC. Base sa tala ng otoridad, aabot na sa libo-libong katawan nagtipon-tipon sa EDSA People Power Monument habang daan-daan naman sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Nakatunog na ang National Capital Region Police Office sa bago pa man ang isinagawang bulaga ang kilos protesta ng religious group na Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument ngayong umaga. Sa panayam ng DZRH kay NCRPO Director Anthony Abirin, sinabi niya na may intel na sila kaugnay ng rally. Ngunit hindi lamang sila sigurado kung kailan. Bunsod nito, maaga pa lamang ay nakapagpadala na siya ng mga personnel sa lugar habang nakiusap na rin siya sa mga demonstrador na huwag sakupin ang buong kalsada upang makadaan pa rin ang mga motorista. Samantala, Flash Report! Flash Report! inilagay na ng Philippine National Police o PNP sa full alert status ang buong pwersa nito sa harapuyan ng malaking pagtitipon sa EDSA. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, naging epektibo ang full alert status kaninang alas 8 ng umaga. Sa ilalim ho ng direktiba, lahat ng police units at personnel ay pinapayuhan na panatilihin ang matinding paghahanda sa pagtugon sa sitwasyon. Inutusan din ng PNP Chief ang lahat ng commanders na magsagawa ng accounting o inventaryo ng kanilang mga tauhan sa kada 3 oras hanggang sa bawiin ang full alert status. Flash Report! Flash Report! Alas 12:13, tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na igagalang ang karapatan ng mga Pilipino sa mapayapang protesta at malayang paghahayag.
Ayon sa DILG, natasan rin ito ang Philippine National Police na magpatupad ng maximum tolerance, kabilang sa pinatitiyak ang maayos na security at traffic management upang masiguro ang mapayapa at maayos na mga aktibidad. Nanawagan din ang ahensya sa mga nagpoprotesta na panatilihin ang rule of law at makipag-ugnayan sa mga otoridad. Hinatak ng MMDA sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police sa mga nakahambalang na sasakyan sa EDSA sa gitna ng isinasagawang rally. Kabilang sa inalis sa mga bus na hinarang ng mga relihista sa EDSA busway sa bahagi ng Plains. Binigyan naman ng citation ticket ang ibang sasakyan at ituto ng MMDA. Sabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III, nag-deploy din sila ng mga boom trucks na gagamitin sa paglipat at pag-urong ng mga concrete barriers. Nananatiling sarado sa mga motorista ang EDSA Ortigas Service Road northbound, EDSA Ortigas Flyover northbound, EDSA Ortigas Flyover southbound at White Plains Avenue eastbound at westbound. Nagkansela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nakatakda nitong schedule ngayong araw sa gitna ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Base sa kumpirmasyon ng Malacanang, hindi dumating si PBBM sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel sa Maynila at sa halip binasa na lang ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang kanyang mensahe. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi rin matutuloy si Pangulong Marcos sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP sa Makati City. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon sa EDSA kung saan may nagaganap na malakihang rally. Samantala, mananatiling professional at non-partisan na institusyon ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Yan ang binigyang diin ng AFP sa harap ng isinasagawang protesta sa bahagi ng EDSA. Ayon sa AFP, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mamonitor ang sitwasyon. Kinikilala at iginagalang umano ng militar ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon at magpahayag ng saloobin. Gayunman, iginit ng AFP na ang lahat ng pampublikong aktibidad ay dapat naaayon sa umiiral na batas, lokal na regulasyon at kinakailangang permit mula sa mga kinauukulang otoridad. Hinimok din ng AFP ang mga organizer na tiyaking hindi maabala ang kaayusan at hindi magdudulot ng hindi kinakailangang abala sa mga motorista, manggagawa, estudyante at iba pang mamamayan. Dagdag pa, mananatili silang nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan ng publiko at pagsunod sa batas habang iginagalang ang karapatan ng lahat ng Pilipino. Good news naman sa mga manggagawa sa Metro Manila. Aprobado na ho ng Department of Labor and Employment ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, gagawing 2 bugso ang pagpapatupad ng naturang wage hike. Epektibo ang unang bugso nito na 60 pesos na taas sahod sa July 19, habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad naman sa January 2027. Sabi ni Tolentino, nasa 1.1 milyon na mga minimum wage earner ang makikinabang rito. Ito na ang pinakamataas na wage increase sa kasaysayan ng Metro Manila. DZRH Special Coverage. Oras ho natin alas 12:17. Kami ho ang inyong patuloy na nakakasama sa special coverage ng DZRH. Kaugnay ho ng isinasagawang rally sa EDSA at Liwasang Bonifacio. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss O, Miss Karen Oyong. Babalikan ho natin ang ilan pa mga ganap, and of course sa mga kasama ho natin na nakadeploy ho ngayon sa iba't ibang lugar. Si Giselle Ricafort na nakatutok sa EDSA Monument, Tina Nolasco dyan ho sa Ermita, rekto sa Maynila, Edwin Duque at gayon din kay Noche Kaka sa bahagi din ng Menjola. Oras natin 18 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Amoy nakaka-joyful!
Pagton, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So para sa akin, napakahalaga ng mental health lines lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo, no? Ang mental health